welcome you in this place, oh Lord. Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Your glory is tangible in this place. And Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, Lord, your glory is tangible in this place. And Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Your glory, Lord, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, Lord, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai
manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you sing, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. God, we praise your name, Lord God. You're worthy of our praise. Oh, hallelujah, hallelujah, oh God. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Thank you, O God, sa freedom, O Lord, na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. We are free, O Lord God. Sa sin, we are free from condemnation, O God. We are free from sickness and diseases. We are free from every pain, O Lord God. Sa lahat ng mga suffering sa mundong ito, we are free in your presence, O Lord God. Kaya thank you, Panginoon God, sa iyong presensya, Lord, na nagpapalakas sa amin. Nagbibigay sa amin ng panibagong sigla, Panginoon, panibagong isip, Panginoon God. Salamat, Panginoon God, dahil ikaw yung aming kapayapaan, ikaw yung rest namin, O God. Kahit madami man, Lord God, mga nangyayari sa mundo, Lord, we will not be shaken dahil ikaw ay sumasa amin, Panginoon God. Ikaw ang aming pundasyon. Salamat, Lord God, that we have joy in you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa blessings na patuloy niyo po, Panginoon God, binubuhos sa bawat isa sa amin. Hindi mabilang-bilang na blessings, O Lord God. Salamat, O God, dahil patuloy mo kaming ginagabayan, iniingatan, Panginoon God. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon God, mananalig sa inyo, God, hanggang sa kayo'y dumating, Panginoon God. Patuloy kami mag-aantay sa inyo, Panginoon God, ng buong katapatan, Panginoon God. We ask for your grace and mercy, Lord, sa bawat isa sa amin, O God. And receive the fullness of your Spirit, O God. Kaya patuloy, Panginoon God, na mag-move ka sa buhay namin. Patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy, God, na nawa, Panginoon, aming pagpupuri at pagsamba at pasasalamat ay iyong tanggapin, Panginoon God. Kaya, Lord, nararapat lamang ni Ikaw ang siyang aming papurihan at pasalamatan. Ikaw lamang ang Diyos na buhay, makapangyarihan at wala nang iba, Panginoon God. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.
Ayun. So, ngayon po, ready na ba po kayo? Konti lang yung naka-ready. Nakakalungkot. Ready na ba ang lahat? Yan, ready na ang lahat para sa muli pagkain ng ating spiritual. Dahil ito yung napaka-importante sa araw na ito para tayo ay mabusog na naman. So sa araw na ito muli, ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating puso at ating isip, pandinig para maunawaan natin yung ating maririnig na i-deliver ng Panginoon na mensahe sa araw nito. So, hindi na natin ito patatagalin dahil alam ko lahat tayo mga excited sa pagkain ng ating spiritual. So, tatawagin ko na ang mag-deliver ng salita ng Panginoon na walang iba kundi si Brother J. Rosales. Thank you po, Sis Nora. Yan. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. At salamat din sa Panginoon sa privilege at opportunity ulit na makatayo dito sa pulpit or upang maghayag at maipahatid ang salita ng Panginoon ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. So, excited po ba yung lahat? Yun. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito? Amen. Praise God. So, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay nasa kasalukuyang topic natin na series of the month na the last days, no? Or the end, no? So, ano ba tong last days na to? No? Bakit siya tinawag na last days? No? So, last day siya kasi wala talaga siyang date. Wala talaga siyang specific date. Even nga si Lord, si Jesus, hindi niya alam. Yung Ama lang yung nakakaalam. But sinabi na last days, kaya may S, kasi nga, gusto ni Lord na magbantay tayo lagi. Amen? Gusto ni Lord na lagi nating paghandaan yung pagdating niya. Sabi niya nga, darating ako na parang magnanakaw sa gabi na hindi ninyo mamamalayan. Kaya ang gusto ni Lord, lagi kang handa. No? Bilang Kristiyano, dapat lagi tayong handa. Amen? So kaya walang inilagay na specific date ang Panginoon. Kasi pwedeng ngayon, pwedeng dumating ang Panginoon. Nakaupo ka lang dyan, pero andyan na yung Panginoon. Amen? So, yun nga po, ang napag-aralan natin nung nakaraan is all about rapture, tribulation, and then yung nakaraang week din is yung preparation about second coming of our Jesus Christ, no? So kung sino yung nakakaalala nun. At medyo yung topic natin is ito yung isa sa pinakamahalagang topic din, no? Sa Bible kasi ito'y revelation ng Panginoon para tayo ay maghanda pa. So sabi nga dito, the last days or the end, it is not to alarm, give fear or scared us, but to give us as a Christians a great hope in the future. No? So itong last days pala, no? Bilang mga Kristiyano, no, hindi ito yung alarming sa atin. Dapat ito pa nga yung maging excite tayo, maging handa pa tayo kasi may pag-asa eh. Sinulat to ng Panginoon kasi may pag-asa tayo sa Kanya eh. No? So hindi para takutin tayo, hindi to give fear or to scare us as a Christian, kundi bigyan tayo ng hope, no? Sa darating na panahon. Amen? Sino dito naniniwala, no? Na mapupunta kang langit? Ayun yung gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Yun yung hope na gusto niya sa atin. Kaya nga binigay niya yung kaisa-isa niyang anak, na bugtong niyang anak na si Jesucristo para bigyan tayo ng pag-asa.
para bigyan tayo ng pag-asa na ililigtas niya tayo sa matinding kapahamakan. Amen? At sabi nga dito, sabi ng Panginoon, darating siya na tulad ng isang magnanakaw. So hindi ko na lang nailagay dyan. No? So, makikita natin yan sa 2 Peter chapter 3 verse 10 hanggang 15, tsaka Revelation chapter 16 hanggang 15 verse 15, at saka sa Matthew chapter 24 and Luke chapter 12. So kung may mga Bible kayo, pwede niyong i-review yan, pwede niyong basahin, no? Kasi kung babalikan pa natin, no, isa-isa, so baka magdamag tayo ditong mag-aral, di ba? So, yun nga. Yan. So, sige bro. So, ito yung mga overview ng mga events ng last days. So, una, napag-aralan na natin to, rapture, no? Rapture of the church. So, yan, na makikita natin yan sa Thessalonians chapter 4 verse 73 to 78. So, yung rapture of the church yan, na yan is tayo yan. Tayong mananampalataya, no? Na binukod ng ating Panginoon. No? Then, next is the 7 years of tribulation. No? So, na-topic na rin natin yan. So, yung 7 years, tribulation, so makikita rin natin, yung supporting verse niya is nasa Daniel chapter 9, verse 27. Then, yung 7 years tribulation na yan is nahati siya ng first and second tribulation. No? So, first, ito yung 3.5 or tatlot kalahati, no, ng taon. So, ito yung sinasabi natin na dito uupo ang Antichrist. No? Although naghihirap na tayo nito, but ang Antichrist nito is magpapakilala siya na siya yung Kristo. Amen? At makikita rin natin yan sa Revelation chapter 6 verse 9. And then, ang pangalawa, yung second half ng 3.5 or tatlot kalahating taon, yan, makikita rin natin sa Revelation chapter verse 75 hanggang 76. So, ito na yung Great Tribulation talaga. No? Ito na yung pinakamahirap na situation. So, napag-aaralan na rin natin yan. So, ito overview lang to. Then the second coming of our Jesus Christ. So, yun. Na-topic din ni Brother Arnel nung nakaraan. So, Revelation chapter 79, verse 77. So, reviewin na lang din natin. So, the millennial reign of Christ, ito na yung 1,000 years na maghahari ang Panginoong Hesus. So, isa to sa hope natin, no? Na gusto nating mapuntahan. Amen? Then, the great white throne of judgment, ito na yung paglalagay ng mga corona rewarding ng mananampalataya kung ano ba yung ginawa mo dito sa lupa. Amen? Then, and the last is new heaven and new earth. Ito na yung bagong lupa, no? Bagong langit at bagong lupa. Amen. So, andyan naman yan sa Revelation chapter 27. So, next. So, yan yung overview din natin. So, tapos na natin yung age pass na yan, yun yung nakaraan pa. Then, dito na tayo nasa mula kay Jesus Christ sa church age na tayo hanggang sa papasok na tayo dyan sa 7 years of tribulation. So alam naman natin na yung mga signs and wonder na
na sinabi ng Panginoon is nangyayari na ngayon, gera ng iba't ibang bansa, no? Kaguluhan, taghirap, even mga tawag lindol, no? So, pinapakita talaga ng Panginoon. Sabi nga sa isang theologian, no, isang scholar, yung nagsulat daw ng revelation ng Panginoon. Although sila nagsulat, even sila hindi nila alam kung ano ba yung revelation na to. Sinusulat lang nila kasi inspired sila ng Panginoon eh. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, punong-puno na tayo ng information at ang revelation ng Panginoon ngayon, unti-unti na nating nalalaman. Kasi may mga sign nang nangyayari. Tama? No? Dati, hindi natin ma-imagine na mangyayari itong mga bagay na to. Di ba? Yung technology natin, sobrang bilis. Dati, hindi nila, kumbaga, dati, hindi naman lumilipad yung bakal, ngayon lumilipad na. Di ba? Dati, hindi naman lumulutang yung bakal, ngayon lumulutang na. Di ba? So, unti-unting nare-reveal kung ano yung prophecy ng Panginoon, revelation ng Panginoon sa henerasyon natin ngayon. Kasi yun yung gusto ng Panginoon na makita natin na totoo siya. At sa revelation na yun, may pag-asa siyang ibibigay sa atin. May hope siyang ibibigay sa atin. So yan, the millennium, the Christ second coming in the age to come. Ito naman yung ito na yung new heaven and new earth. Yan. So, hindi ko na lang in-specify diyan pero yan yung ito eternity past at yung kabuuan dito, eternity future. Ito tayo ngayon. Eternity present. So, tayo ngayon and then eternity future. Yung future natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about hope in our future. Amen? So, bago tayo magsimula sa pag-uusapan natin ngayon, pwede bang pumikit tayo at yumukot manalangin sa oras na ito? Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay. Salamat sa kalakasan. Ibit, O Lord, may mga bagyo, literally, O God, or sa mga buhay namin, may mga struggle, may mga bagyo kaming pinagdadaanan. But Lord, salamat kasi faithful ka sa amin at nandito kami ngayon upang makinig ng iyong salita, maghayag ng iyong salita upang magbigay ka ng pag-asa sa amin, O God, lalo na sa darating namin na kapanahunan, O God. Lord, salamat po. Samahan mo pa kami, O God. Holy Spirit, be with us. Mangusap ka sa amin. Sa bawat isa, patuloy na ikaw ang manguna, O God. Lord, patuloy na itinataas ka, dinadakila ka, pinagkakatiwala namin sa ito, God, ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, praise God. So, sabi ko nga, dito, so napag-aralan na natin, it's all about rapture, tribulation, then the second coming of Jesus Christ, our Lord. Then, ngayon naman, magbibigay lang ako ng pag-asa. No? Magbibigay lang ako ng pag-asa. So, ang pag-aaralan natin ngayon is entitled, nandiyan na, The Great Hope Living in the Last Days. Ano ba tong great hope na to? No, sa kapanahunan natin ngayon. Naniniwala ba kayo na sa last days na tayo? Amen? Nasa last days na po tayo, baka, no? Kaya nga, hindi tayo pwedeng pabanjing-banjing na Kristiyano eh. Hanggat maaari, yung mga kaibigan mo, mga kapatid mo, mga pamilya mo, dalhin natin sila sa church. Kasi hindi natin alam. Bukas, pangalawa, andyan na yung Panginoon. Kaya nga hindi siya nagbigay ng specific date eh. Kasi darating na lang siya na parang magnanakaw. Di ba? Sino bang matutuwa na ikaw nasa langit, tapos nakikita mo yung mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, hirap na hirap sila. No? Sa impyerno kasi hindi sila nakakilala sa Panginoon eh. Wala silang personal relationship sa ating Panginoong Hesus.
Amen? So, ang pag-uusapan natin ngayon, no, mamuhay tayo na may pag-asa. No? Lalo-lalo na sa kapanahunan natin, sa kapanahunan na nasa last days na tayo. So, the great hope living in the last days. So, yun po. So, kung may mga Bible tayo, samahan nyo ako na magbasa. So, ang text natin ngayon is nasa Jeremiah chapter 29, verse 11. Although, dapat verse 10 hanggang 11 to, pero mamaya yung verse 10. So, ngayon magpo-focus muna tayo sa verse 11. So, Jeremiah chapter 29, verse 11. Alam na alam nyo to. No? So, yan. So, okay na? So, basahin ko lang siya sa English translation. Sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang ganda ng sabi ng Panginoon, no? Si Lord mismo nagsabi niyan through Jeremiah, through prophet Jeremiah. So, take note pala, so ang context nito, no, ang context ng chapter 29 na to, or Jeremiah chapter 29:11 na to, it is, ang original context niya talaga is, sulat siya ng ating Panginoon sa bayan Israel, sa bayan niya. Kasi that time, itong mga Israelites na to, or ang piniling bayan ng Panginoon, mga Jewish people, is na-captive sila ng Babylon Empire. Pinakaptive sila ng Panginoon. Kasi nga, ang titigas ng ulo. No? Pasaway. Sino dito matigas ang ulo, pasaway? Kahit Kristiyano ka na. Kahit pinili ka na ng Panginoon. Amen? May mga ganun pa rin tayo, di ba? Sino dito? So, ang original context nito, ito ay pinapahatid talaga sa bayan ng Panginoon, sa mga Israelites. Pero ako, naniniwala ako, ikaw bayan ka na rin ng Panginoon ngayon. Pinili ka na rin ng Panginoon ngayon. Kaya nga matigas yung ulo mo rin eh. Amen? Pinili ka na rin ng Panginoon. No? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat sa Panginoon kasi we are Gentile. Wala tayong kwenta sa paningin ng Panginoon, pero pinili tayo ng Panginoon. Ginawa tayong bayan, kaya nga babalikan tayo ng Panginoon sa rapture. We are at the body of Christ. We are a church na kukunin ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na maisama ka sa wrath of God. Na maisama ka sa eternal punishment ng Panginoon. Kasi hindi mo gugustuhin yun, promise. Amen? So, kaya binibigyan tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano as new generation ngayon, no, ng pag-asa, no, na maghanda ka, na may pag-asa ka sa darating na kapanahunan. No, may mga pagsubok ka pero lagi mong tandaan may pag-asa. May pag-asa, no? So for I know the plans I have for you, declares the Lord. So, 3 bagay lang po ang gusto kong ihatid dito, no? Sa araw na ito. So, 3 bagay, the 3 God's master plan or the 3 master plan of the Lord. So, si Lord pala may mga plano sa atin. Sino naniniwala may plano si Lord sa'yo? May magandang plano si Lord sa'yo. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Kasi may plano siya sa'yo eh. May plano siya sa atin. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin. Ang gandang-ganda. So sabi dito sa passage natin sa isa lang naman to, no? Isang verse lang naman to. So, sabi dito, yan. For I know the plans I have for you. No? Unang plano ng Panginoon, God's plan is personal.
So, for I know, I, personal. Si Lord mismo ang nagsabi. May plano siya sa atin. Amen? May plano siya sa atin. Gusto ni Lord, personalin tayo. Kasi kung hindi ka pinersonal ng Panginoon, alam ng Panginoon, mapapahamak tayo eh. Kaya nga pinersonal niyang binigay sa atin yung nag-iisa niyang anak eh. Pinersonal niyang ibigay ang Panginoong Hesus sa atin. Kasi kung hindi niya ginawa yun, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Sureball tayo sa eternal date. Sureball tayo sa impyerno. Amen? Sige bro. Next slide. Yan. Sabi dito, yung I know dyan, in Hebrew word, yada, means to know, perceive, to understand. No? So to know, malaman natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. To perceive, maramdaman natin yon bilang mga Kristiyano, and to understand, maintindihan natin yung mga plano niya sa atin, kung gaano kaganda ang plano niya sa buhay natin. Amen? At sabi dito sa other biblical Hebrew word, yung know daw dyan, yada pa rin meaning, enter into the covenant together. So hindi ko lang nailagay dyan, pero ang sabi dito, ito yung ginamit sa covenant nila Abraham. Sabi dito sa verse, yan, sa Genesis chapter 18 hanggang 18 verse 19, sabi dito, pinili ko si Abraham. So, pinili ko si Abraham. Tandaan natin, pinili ka na rin ha. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katurungan. Kapag nangyari iyon, sabi dito, kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa Kanya. Amen? Covenant ito ng Panginoon. So tayo ba naniniwala na may covenant ang Panginoon sa atin? Amen? May covenant ang Panginoon sa atin. May plano nga siya sa atin. Ang ganda ng plano niya sa atin eh. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin. Amen? So, may personal plan ang Panginoon sa atin. So kung maganda, minsan di ba, maganda ang plano ng mundo. No? Maganda ang plano ng mundo, ano pa kaya ang plano ng Panginoon sa atin? Minsan na-amaze tayo sa mga plano ng tao, plano mo, plano natin, pero wala nang ikakaganda pa sa plano ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon hindi lang panglupa, kundi ang plano ng Panginoon pang langit. No? Walang paghihirap, kasayahan, pagpupuri, no? Pag-asa, no? Wala nang utang, wala nang bayarin, wala nang bayarin na hindi ka na masasaktan sa jowa mo. Sa mga yun. No? Hindi ka na masasaktan. Amen? So wala nang nagpapasaway. No? Ano nga, iniisip ko nga, pwede pa kaya mag-joke doon sa langit? Pwede kaya mag-joke doon? Hindi, pwede naman siguro, pero wag lang masama. Di ba? Di ba? Sa langit naman, masaya lang eh. Di ba? Pwede pa na siguro mag-joke. sabi ng pastor namin, pwede naman mag-joke, basta wag lang magsinungaling. Amen? So, yun yung plano ng Panginoon. Personalin tayo. Gusto ng Panginoon, personal. At ang gusto rin ng Panginoon, personalin mo siya. Amen? Personalin mo siya. So, pinili tayo ng Panginoon. No? Siya yung unang pumili sa atin. Kasi kung hindi tayo pinili ng Panginoon, we can do nothing. Wala tayong magagawa. So, ang plano ng mundo, hihinto. Pero ang plano ng Panginoon, patuloy. No? Walang hanggan. No?
pang eternal life. No? Yung mga plano mo, dito lang yan eh. Pero ang plano ng Panginoon, panghabang buhay. Amen? Panghabang buhay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Amen? So may pag-asa sa Panginoon. May pag-asa. Kaya nga binigay ito ni Lord eh. Kahit alam niyang sobrang titigas ng ulo ng mga Israelites that time. Kaya nga inalaw niya na makaptive sila ng Babylon Empire. Kasi gusto niyang maintindihan, ako dapat yung sambahin nyo, ako dapat yung ano nyo, yung i-Diyos nyo, hindi yung mga Diyos-Diyosan na yan. Kaya inalaw ni Lord. Pero sa kabila ng ganong bagay, sa kabila ng, siyempre parusa yun eh. Si Lord, Lord of Love. Alam naman natin, pagmamahal siya. Pero nagpaparusa din ng Panginoon. Kaya that time, pinarusahan niya para ma-realize. Pero binibigyan niya pa rin ng pag-asa. No, ganun ang Panginoon eh. Hindi yung paparusahan ka ng Panginoon, pero hahayaan ka na lang. Hindi eh. Pwedeng parusahan ka ng Panginoon to realize, no, yung mga pagkakamali natin. Ma-realize natin yung pagkakamali natin. At makabalik ulit tayo sa Panginoon. Na at may tama ito. Ganon yung gusto ng Panginoon. Kaya nga binigyan pa rin sila eh. Binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Di ba hanggang ngayon, yung mga Jewish people, bayan pa rin naman sila eh. Di naman sila tinakwil ng Panginoon. Kasi nga may covenant. So ganon din tayo sa henerasyon natin ngayon. May plano ang Panginoon sa atin. Ang laki, ang lawak ng plano ng Panginoon sa atin. Amen? So, unang plano ng Panginoon, God's plan is personal. Sino po yung natuto, pwede mong palakpakan ng Panginoon. Amen? Praise God. So, pangalawa po, yan. Hindi natin itong patagalin. Baka urasan tayo. So, yun. Sabi dito, may plano ang Panginoon. Unang plano niya, God's plan is personal. Gusto niyang personalin ka. Amen? So, pangalawa, sige bro. Pangalawa, sabi diyan, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. So, pangalawang plano ng Panginoon, God's plans is to prosper us. Sinong gusto ma-prosper? Amen! Claim it. Di ba? Kasi ayaw ng Panginoon eh. Gusto ng Panginoon na may prosper tayo. Even kahit nandito tayo sa lupa, gusto ng Panginoon. Pero, syempre, balance din ng Panginoon. Kasi ayaw niya naman ibigay yung isang bagay kung kapapahamak natin. Lalo na dito pa tayo sa lupa. Pero yung prosperity na yan, hindi yung panlupa. Yan yung prosperity na panglangit. No? Yan yung prosperity na panglangit. Yan yung ini-aim natin. Yan yung nagbibigay pag-asa natin. Lord, gagawin ko to, susund ako sa'yo kasi may nag-aantay sa akin eh. May reward kang ibibigay sa akin eh. Kasi hindi ka naman magtatrabaho kung wala kang inaantay na sahod. Amen? Diba? Ganon din kay Lord. Kaya tayo may pag-asa, kaya tayo may inaantay. Kasi may ibibigay siya. May ibibigay siya. Pagdating ng panahon. Gusto niya tayong i-prosper. Pwedeng ngayon, mahirap tayo sa lupa. Pero pagdating sa langit, andun na lahat. Yung prosperity, no? Na gustong ibigay ng Panginoon. No? Wala na tayong mahihiling pa. No? So even dito sa lupa pa tayo, no? So kailangan lang nating maging tapat din sa Panginoon. Ang prosperity naman dapat lang talaga gamitin sa kalooban ng Panginoon eh. No? Kasi minsan kaya sinasabi nila may mga churches na kung napamilyar po tayo sa prosperity gospel. Yung paniniwala nila, pag di ka pinagpala, baka kulang pa yung pananampalataya mo. Di ba? So, hindi naman tayo ganun. Kasi alam natin,
na balance ang Panginoon. Kaya dahil nandyan ka sa situation na yan, kasi may mga gustong aral na gustong makuha, no? Makuha ka sa situation mo na yan. At kaya din nakuha mo yung mga bagay na yan kasi nga niloob na rin ng Panginoon. No? Niloob na rin ng Panginoon at kumbaga ano mo siya tawag na to, mahahandle mo na yung bagay na yun. No? But the end, ang kalooban, mahirap ka man, mayaman ka man, at the end, dapat kalooban pa rin ng Panginoon ang mapangyari sa buhay natin. Amen? At dito, sabi nga dito, the plans to prosper you and not to harm you. No? Not to harm you. Ayaw kang saktan ng Panginoon. Kaya nga binibigyan ka ng pagkakataon eh. Kasi ayaw ni Lord na maranasan mo yung wrath of God na sinasabi. No? Yung wrath ng Panginoon na sinasabi dito. Ito yung eternal punishment. So, hindi lang pala plano ng Panginoon na i-prosper tayo at plano niya rin na huwag tayong saktan. Na huwag tayong mapunta sa eternal death or eternal punishment sa wrath of God. Kaya nga sabi doon sa pag-aralan natin, sabi doon sa rapture, no? Una muna yung rapture bago yung tribulation. Kasi kukunin muna tayo mga mananampalataya. Kasi ayaw ng Panginoon na masama ka doon sa wrath niya, sa galit niya. Ayaw ng Panginoon. Kaya nga, ika-capture muna tayo eh. Ika-catch up muna tayo ng Panginoon at imimit niya tayo sa alap-aap. At doon, bibigyan niya tayo ng glorified body. No? Even yung mga mananampalataya dati na namatay na, so bibigyan sila ng glorified body. At mga buhay pa na mananampalataya, so magkikita-kita doon. No? Bibigyan tayo ng glorified body. At ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin, no? Na mabilong tayo sa wrath niya kasi hindi talaga natin gugustuhin. Kasi yung sinabi dito na tribulation, yung great tribulation, sabi nga dito sa Bible, ito yung kahirapan na hindi pa nararanasan ng buong mundo. Kung hirap ka na dyan sa buhay mo ngayon, no? Hirap na hirap ka na sa labahan mo, hirap ka na sa mga assignment mo. Hindi pa pala yun yung Although, pwedeng tribulation sa'yo yun. Di ba? Sabi nga ni Kuya Arnel, di ba? Tribulation na agad sa'yo, di ba? Yun pa lang. Hirap na hirap ka ng pumasok, doon pa lang eh. No? Hirap na hirap ka ng gumising. Ito malupit, na hirap kang magsimba. Di ba? Parang tribulation sa'yo. Linggo na naman, mambira. Magsisimba na naman tayo. Mambira. Magsimba na nga lang eh. Yun pa yung mo. Ang laki naman ng ni Lord pag sa'yo. Amen? So, ayaw ng Panginoon na i-harm tayo. Gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng magandang buhay, no? Magandang plano ang Panginoon. May magandang plano ang Panginoon. Amen? So dito, next bro, yan. Sabi dito, yung prosper dito in Hebrew, shalom. No? Welfare, wealth, prosperity, or peace. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin na ibigay. No? Shalom. Yung welfare, yung health, no? Yung kayamanan, yung prosperity, yung peace, lalong-lalo na, yung kapayapaan sa puso't isip natin. No, bilang mananampalataya. Although, dito sa mundo talaga may mga pagsubok, di natin maiiwasan. Pero once na pangahawakan natin lagi yung pangako ng Panginoon, pangahawakan lagi natin yung mga plano niya sa buhay natin, no? Yung pag-asa niya na binibigay lagi sa atin araw-araw,
no, sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw sa mundong 'to. No? Malalagpasan natin 'yun. Sabi nga ng Panginoon, hindi naman siya nag-promise na wala ka nang magiging problema kumbaga, pag naging Kristiyano ka, pag naging manampalataya ka, wala ka nang magiging problema. Pero ang pangako ng Panginoon, sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya hanggang dulo. Kasi tagumpay na ang Panginoon. Naniniwala ba tayo ng tagumpay ng Panginoon? Amen. So, shalom, welfare, health, prosperity, and peace. Yan yung gusto na maibigay ng Panginoon. Yun yung mga plano ng Panginoon, no, na maibigay sa atin. Amen. So yun po. So kapag may plano, sabi dito, kapag may plano ka, dapat isabay din natin sa katawan natin. Amen. Minsan kasi nagpaplano tayo ng ganitong plano. Pero ang tanong, yung plano na yan is makakasabay ba? Dito sa mundo, makakasabay ba yung katawan mo? Minsan kasi, trabaho lang tayong trabaho. No? Kasi plano natin may dami nating plano Pero nung nagkasakit ka, lahat ng plano mo wasak. Kaya nga ang plano ng mundo, wasakin tayo Minsan, pag plano ng mundo yung pinapairal natin, darating at darating, madidisappoint tayo. Masisira at masisira ang mga plano na yun. Pero ang plano ng Panginoon sa atin, hindi masisira. Magpapatuloy at magpapatuloy. Kasi nga, ang plano niya, hindi ka lang dito dalhin sa lupa, kundi dadalhin ka niya kung nasaan siya ngayon, sa langit. Amen? Praise God. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? So una po, God's plan is personal. Then God's plan is to prosper us. No? Then pangatlo and last, yan. Sino masaya last na? Sino masaya last na? Last na. Amen. Praise God. So pangatlo po, sabi dyan, sige bro, sabi dyan, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So pangatlo, God's plan is progressive. Nagpo-progress. Nakikita natin. Kaya nga nakikita natin ngayon yung mga revelation ng Panginoon sa buhay natin, sa panahon natin ngayon. Totoo ang Panginoon Progressive siya. So, progressive means paayos ng paayos. Ibig sabihin, progressive, nagpa-progress, progresibo. No? Ando na tayo Kung makikita natin yung kanina, yung overview, palapit tayo ng palapit sa plano ng Panginoon Di lang natin nararamdaman yun. Siguro, bilang Kristiyano, sana maramdaman mo yun. Nasa last days na po tayo. At malapit na tayo dun sa plano ng Panginoon, sa gusto niyang pagdalhan sa atin. Kaya nga gusto niyang bigyan tayo ng pag-asa, maghanda ka, no? Mas kumapit ka pang manampalataya sa Kanya. Yun yung gusto ng Panginoon. Kasi nasa last days na tayo Nasa last days na tayo. Tsaka yung kaaway, no? Aligaga na rin siya na mahatak din tayo. No? Kaya nga, habang tumatagal, parang parami ng pagsubok Kala siguro ng kaaway, di ako rooted Di ba? Rooted tayo. Si tatay Di ba tayo, rooted tayo. Pag mananampalataya ka, rooted dapat tayo. Dapat mananampalatayang nag-uugat. No? Para hindi mapunot-bunot ng mga kaaway na yan, mga pagsubok na yan. Amen? Sabi ni tatay, paano kung namunga ka tapos di ka naman rooted? Imagine niyo, namunga ka tapos wala kang ugat. Ano yun? Ayun, napasok ko lang yun. Di ba? Imagine niyo kung rooted, hindi ka rooted tapos ang dami mong bunga. Amen? So, dapat rooted tayo. So, anyway, napasok ko lang yun. So, God's plan is progressive.
dapat nagbubunga na tuloy. Yun nga, paayos tayo ng paayos. Ako ba, nagbubunga. Yun, paayos tayo ng paayos. Sabi nga dito, plans to give you hope and the future. So, ang hope daw dyan, nga bro, kung meron dyan. So, hope in Hebrew word, tigba, or accord something to expect. Medyo malit nga lang, no? Pasensya na kayo kasi hindi ako cellphone lang ako gumagawa ng PowerPoint. So, may something to expect dapat tayo lagi. Yung hope natin sa Panginoon, no? Kailangan tayong mag-expect lagi sa Kanya. Hindi yung Kristiyanong wala kang inaasahan. Kasi ang gusto ng Panginoon, umasa ka sa Kanya. Kasi dapat malinaw sa atin, source natin ng Panginoon. Wala tayong ibang source, wala tayong ibang inaasahan. We need something to expect God. Amen? At sabi diyan, future, in Hebrew word, akrit. Akarit. Basta, akarit. So, the last days or the end of age. No? At sabi nga dito, maliit na lang siya eh. Inano ko na lang yan. Palit ng palit kasi. So, basahin ko na lang ha. Sabi dito, ito, in Jewish tradition, so akarit, hayamin, is a period of both judgment and redemption. It is a time of both tribulation, so napag-aaralan natin, restoration, where the wicked will be judged and the righteous will, anong sabi da? Rewarded. No? Amen? Praise God. So, ang righteous, may ina-expect na reward. No? May ina-expect tayo na reward. No? Pero, bago tayo ma-rewardan ng Panginoon, mangyari muna lahat yon. No? Mangyari muna lahat yung tribulation, yung judgment. Kasi pagdating ng panahon, may reward ka. May reward tayong lahat na sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, ang tao daw limitado. Even yung mundo limitado. Hindi tayo, minsan, yung mahal pa nga natin sa buhay natin eh. No, limitado lang sila. No? Minsan, may mga tao na hindi ka paninindigan. No? Hindi ka paninindigan. But si Lord, paninindigan niya tayo habang buhay. Ayun yung pangako ng Panginoon. Nak, paninindigan kita habang buhay. Kahit sobrang tigas ng ulo mo, sobrang pasaway mo, no? Bumalik ka lang sa akin, nak. Sabi ng Panginoon, bumalik ka lang sa akin. Bumalik ka lang sa akin. Amen? So, yun. Praise God. So, pwede mo palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito. Amen. Sino pong natuto? No? So, dito na po ako magtatapos. So, minsan lagi nating natutukan ng future pero hindi natin tinitingnan yung present natin. Minsan kasi nakatutok tayo sa future natin pero dapat din pala ayusin natin yung present natin, yung ngayon natin. Amen? No? Gusto naman ng Panginoon na tingnan natin yung future pero sana bago mo rin tingnan yung future mo, yung present mo ngayon ayusin natin. Ayusin natin yung present natin. Galingan natin. Bilang mananampalataya, galingan natin. No? Kung ikaw nakakilala ka na sa Panginoon, pwedeng ikaw gamitin sa community mo, sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo. Ibig nga sa kaaway mo, gamitin ka na madala sila sa church. Kaya yung present natin ngayon, nasa present age tayo At papunta tayo sa future. Sa future na gusto ng Panginoon na paghatiran sa atin. No? Sa pag-asa natin sa Kanya. Amen. So galingan natin.
bilang mananampalataya, galingan natin. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, galingan mo. Galingan natin, no? Galingan natin bilang mananampalataya. No? Kumbaga hindi tayo nagpaparamihan dito, no? Hindi tayo nagpaparamihan, pero dapat tayong dumami. No? Dapat tayong dumami. Kasi sabi nga ng Panginoon, isang kaluluwa lang ang makakilala at maligtas. Libu-libong anghel sa langit ang magsasaya at magpipiesta. Amen? So, bilang mga Kristiyano, yung present natin, oo, nakikita na natin yung future. Kasi yung future na yun, hinanda na ng Panginoon yun. Pero yung present natin ngayon, galingan din natin. Galingan din natin. Galingan natin na kung ikaw, tinawag ka ng Panginoon na mag-share or magdala ng kaluluwa, gawin natin yun. As a servant of God. As a servant of God. Ako naniniwala ako, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ikay alagad na ng Panginoon. Servant ka na rin ng Panginoon. Mananampalataya ka na ng Panginoon. Amen? Praise God. So dito na po ako magtatapos. Amen? Sabi dito, the tribulation clarifies the seriousness of rejecting Jesus. So ang tribulation daw, nagka-clarify siya ng seriousness sa pag-reject natin sa ating Panginoong Hesus. At pag nireject natin, dalawa lang naman pagpipiliin mo pagpipilian natin, i-accept mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas or i-reject mo siya. Pero, sa dalawang yun, may maaano ka rin, may expectation ka rin na matatanggap. Pag natanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, yung buhay na walang hanggan. Unang-una. Pero pag nireject mo siya, sabi dyan, whoever believes in the Son has eternal life. Ito yung sinasabi natin, eternal life. But whoever reject the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Kaya seryoso ang Panginoon, seryoso po ang Panginoon. Eh, minsan tayo, parang inaano lang natin yung pananampalataya na nilalaro-laro na natin, hindi. Seryosohin mo rin ang Panginoon. Kasi seryoso siya sa'yo. Seryoso siyang nagpakamatay para sa'yo. Amen? Kaya yan yung ayaw ng Panginoon na maranasan natin. For God's wrath remains on them. Sigurado din yun. Seryoso din siya. Kung seryoso siyang iligtas ka, seryoso din siyang paparusahan ka pag nireject mo siya. Amen? At dito nga sa Isaiah chapter 13 verse 9, see, the day of the Lord is coming, a cruel day, the wrath and fierce anger to make the land desolate and destroy the sinners within it. No? So, paparusahan niya talaga. Walang makakaligtas. Kung ikaw makasalanan ka, nireject mo ang Panginoong Hesus, makasalanan ka, hindi ka lumapit sa Panginoong Hesus. Hindi ka makakaligtas. No? Hindi tayo makakaligtas kasi seryoso din yung wrath of God. Seryoso po ang eternal punishment, ang eternal death. Seryoso po ang hell. Seryoso po ang impyerno. Kaya seryoso ang Panginoon na iligtas tayo. Kasi ayaw ng Panginoon na punta tayo dun. Amen? So punishment is always fit how you commit the crime. Diba? Yung punishment ng Panginoon, kasi nga just ang Panginoon yung punishment niya, kung ano yung nakomit nating crime, magpipit siya talaga dun. Kung nireject mo siya, syempre, yung wrath of God. Pero if you are accepting Jesus as your Lord and Savior, no, bibigyan niya rin yung hope sa'yo, yung eternal life na sinasabi niya. Amen? So dito na po magtatapos. So pwede bang tumayo ang lahat? Amen?
Praise God. Sa pagtatapos natin. Tatlong bagay po. The three God's master plan or the master plans of the Lord. The three master plans of the Lord. Sabi nga dito, in Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future." Tatlong bagay po na gusto kong iwan sa atin. At mabigyan tayo ng pag-asa bilang mananampalataya. We know na bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagsubok. Yung bagyo ngayon, pagsubok yan eh. Pero literally or spiritually, may mga pagsubok tayo na kanya-kanyang pinagdadaanan personally. No? But gusto kong iwan sa inyo ang pag-asa ng Panginoon, yung great hope ng Panginoon habang tayo'y namumuhay sa last days, sa present natin ngayon. So galingan po natin ang pag-asa ng Panginoon ay mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Sa pag-asa niya na bibigyan niya tayo yung plano niya sa atin, yung magagandang plano niya sa atin na ibibigay niya. No? Yung personal plan niya sa atin. Lagi nating daladalahin bilang mananampalataya. No? At pangalawa dito is yung prosperity ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa iyo pagdating ng panahon. At ang pangatlo, yung progressive plan niya na walang hanggan. Tuloy-tuloy, panghabang buhay. Gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng pag-asa sa mga ganong plano niya sa buhay natin. Gaano man katigas ng ulo mo, gaano man ng kapasaway mo, kahit Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa rin ng mali, hindi ka lugod-lugod ng Panginoon, pero binibigyan tayo lagi. Kaya nga humihinga ka pa eh. Kaya nga nabubuhay ka pa. Kaya nga gumigising ka pa sa umaga kasi ang pag-asa na gustong ibigay ng Panginoon, no? Gusto niyang ibigay sa atin. To realize yung mga kagkakamali natin, may tama pa natin, no? At dito po, no, sa verse natin, sabi dito, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future." So, dito po, nabasa na natin yung plano ng Panginoon. Sige bro. Pinakahuling verse. Nagplano ang Panginoon, pero bago yun, nag-promise muna siya. Nag-promise muna ang Panginoon. Sabi dito sa Jeremiah chapter 29, verse 10. Unang verse lang. Sige bro, balik mo lang. So nagplano ang Panginoon, no? Nabasa na natin yung mga plano, magagandang plano niya. Pero kung babalikan natin, no, kung babalik lang tayo ng mga unang verses, sabi diyan, "This is what the Lord says. When the 70 years are completed for the Babylon, I will come to you." Ganda ng ganda ng pagkasabi ng Panginoon. "I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place." Ang ganda na ng plano ng Panginoon, pero lagi nating tandaan na may promise lagi ang Panginoon. Kaya niya ito nasabi mga plano niya kasi may promise siya. Nauna na yung promise niya. At ang sabi niya,
fulfill my good promise to bring you back in this place. Kasi hindi naman, yung pagka-captive nila sa Babylon, hindi naman talaga yun yung gusto na future ng Panginoon eh. Gusto ng Panginoon, ibalik sila. Ibalik sila sa dapat nilang kalalagyan. Sa tamang plano talaga ng Panginoon. Sa planong, kung ano talaga ang tunay na plano ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon eh, for I know the plans I have for you. Kaya, church, body of Christ, ako naniniwala ako na may plano ang Panginoon sa atin. Pinili na tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano. At kung tayo man ngayon, nasa tila Babylon tayo ng buhay natin, amen? Na parang captive pa rin tayo. Captive tayo sa kasalanan, captive tayo sa pagsubok. No? Lagi nating tandaan may promise ang Panginoon. At ang kasunod ng promise niya, ang plano niya sa atin. Ang plano niya sa atin, na bigyan tayo ng magandang buhay. Hindi tayo saktan, not to harm, kundi bigyan tayo ng magandang buhay sa darating pang panahon. Sa future. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayun na grabing serious. Sabi nga dito, yung seriousness of rejecting Jesus. Yung wrath ng Panginoon ay magre-remain sa atin. Di ko alam ngayong araw na to, ngayong oras na ito, or mga nagdaan pang kaarawan, may mga tila ba pagsubok ka, tila ba kabigatan sa sarili mo, di ko alam kung pagsubok yan o kasalanan yan, di natin alam. Ikaw lang nakakaalamat ang Panginoon, no? Or kung sino dito, ikaw, first time mo, no, na maka-attend sa ganitong gawain sa service natin ngayon. At nangungusap sa iyo ang Panginoon sa oras na ito through His Word, no? At kung ikaw tong taong to na tila nahihirapan ka, Christian ka naman pero parang alam mo yun, nawawala yung on fire mo, hindi ka, parang tila ba dahil sa kasalanan na gawa mo, tila hindi ka nakabalik sa Panginoon. Tila parang ang bigat kasi nga andun nga yung guilt. So kung ikaw tong tao to na gusto mong ibalik, kasi tila parang yung relationship nyo ng Panginoon parang nawala, parang naputol, at gusto mong i-reconcile ito, gusto mong ibalik ito sa Panginoon ulit, no? Kung ikaw tong taong to, pwede bang personalin natin ang Panginoon ngayong araw na ito? Pwede bang personalin mo ang Panginoon ngayong oras na ito? At kung ikaw tong bago ka lang sa gawain, wala ka pa talagang personal relationship, alam mo sa sarili mo, wala ka talagang personal relationship sa Panginoon, seryoso ang Panginoon ngayon. Kasi ayaw ng Panginoon na yung wrath of God na mapunta tayo sa eternal death. Seryoso ang Panginoon ngayon. Kaya gusto ng Panginoon, seryosohin mo rin siya. Youth, church, katatayan, kananayan, o anumang estado ng buhay mo ngayon, seryosohin mo ang Panginoon. Seryosohin po natin ang Panginoon. Because we are in the last days. Nasa mga huling kaarawan na po tayo. Pwede ngayon o bukas pangalawa, darating na ang Panginoon. Kaya seryosohin mo siya. Kung ikaw tong tao na to, at nangusap sa iyo ang Panginoon, seryosohin mo siya. Personalin mo siya. At the count of 3, pwede bang itaas natin ang kamay natin?
bilang reconciliation, pagsuko muli ng buhay, pagtanggap ulit sa Panginoon. Ngayong oras na ito, a count of three. Kapag bilang ko po ng 3, kung ikaw tong taong na to, nangungusap sa'yo ngayon ng Panginoon, Holy Spirit, speak to us, O Holy Spirit. 1, 2, 3. Kung ikaw tong taong to, pwede bang taas natin ang kamay natin sa Panginoon at personalin mo ang Panginoon? At kung ikaw tong tao na wala pa talagang relationship sa Panginoon, pwede mo akong sabayan sa panalangin ito to accept Jesus as Lord and Savior. Ngayong oras na ito, personalin mo siya, seryosohin mo siya. So pwede nyo akong sabayan. Amen. Sabihin nyo lang, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Sinadya ko man ito o hindi. Sa isip, sa puso, o sa salita, o sa gawa. Lord, tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Ikaw na nga po ang maghari sa buhay kong ito. Ito po ay aking panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. At ang lahat po ay magsabing Amen. At ngayong oras na ito, for the last time, pwede bang i-worship natin ang Panginoon for the last time? No? Ihayag mo sa Panginoon yung kabigatan mo. Personalin mo siya, i-worship mo siya, ibigay mo sa Kanya. Huwag mong hayaan na pumunta ka sa church na to, sa gawain ito, sa service na to, na walang ginagawa ang Panginoon. Na walang magbabago sa buhay mo. Dahil gusto ng Panginoon, maayos at maayos ka pa. Gusto ng Panginoon, paayos at paayos ka pa. Kaya nga pumupunta ka dito sa simbahan na to hindi para umupo lang, kundi ayusin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nandito ka ngayon dahil gusto ng Panginoon na ayusin yung buhay mo. Na maayos tayo. Alam natin na makasalanan tayo. Pero salamat sa Panginoon sa pagkakataon, sa pag-asa na makalapit muli sa Kanya. Hallelujah. Personalin mo siya. Awitan mo siya ng buong puso mo. Hallelujah. Sambahin mo siya. Pwede bang for the last time, sambahin mo ang Panginoon? Lord Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, O Lord, Lord, salamat po sa pag-asa. Sa pag-asa, Lord, na tagi naming daladala saan man kami pumunta bilang mananampalataya mo, God. At Lord, ang pag-asa na to, ito yung kakapitan namin sa near future namin, O God. But Lord, bago namin tingnan yung future namin, Lord, gagalingan mo na namin. Gagalingan mo na namin kung ano yung present namin ngayon bilang mananampalataya.
Gagalingan namin kung paano kami sumunod sa iyo. Gagalingan namin, O God, na gumawa ng kalooban mo. Lord, salamat po. Bless this church, O God. Bless these people. O Lord, ikaw na nga po ang magpala sa bawat isa. Lord, kung ano man yung kabigatan ng bawat isa, financially, spiritually, O God, Lord, ikaw po ang magbigay ng kagaanan na ito, God. Kung ano man mga pagsubok, Lord, ikaw po ang sumama upang magpagtagumpayan nito mga pagsubok na to. Lord, kung ano man, may karamdaman, may sakit, O Lord, ikaw po ang magbigay ng kagalingan in the name of Jesus by the power of your Holy Spirit, O Lord. Lord, salamat po sa oras na ito. Ikaw na nga po ang patuloy na sumama sa amin saan man kami magpunta, O Lord. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat isa, ang bawat buhay namin ito, ang bawat oras, ang bawat araw. Lord, sa mga magdadaan pa mga karawan. Lord, salamat po, God. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord. Lord, salamat po. Sa iyo ang pagsamba, papurit, pasasalamat ng ito. Sa iyo ang kadakilaan, Lord, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Amen. Hallelujah.